Ang mga opinyon at pananaw sa podcast na ito ay tanging mula sa mga host at panauhin at hindi kumakatawan sa anumang organisasyon o kumpanya. Ang mga impormasyon ay para lamang sa layuning pampalibang at pang-edukasyon. Hindi ito dapat ituring bilang profesional na payo. Ayun, welcome back guys. Andito na naman tayo for another episode ng Kwentuhan Lang Walang Personalang Podcast. It's Aves. Another special episode. Yahoo! And rapper na naman yung guest natin. Pero hindi lang yung normal na rapper. Sikat to, trending. Makikita mo all over social media, maraming supporters, and of course, marami ding mga bashers. Di mawawala yun, di ba, pag sikat ka na. And yung guest natin, Philippine Rap Olympic champion ng Donggalo. Sana all. Siguro alam nyo na yun, iisa lang yung champion na yun eh. Without further ado, I want to introduce ang sikat na guest natin, si Young One. Mr. Young One, kamusta? Yo! Kamusta kayo dyan, bro? Ito, ayos lang. Ano ba makakagalaw sa'yo pinakatayuan? Kung ikaw mismo dahilan at tadyang may kagagawa, hindi lalapit ang biyaya kundi mo Ayos lang, saka marami tayong papalabas na mga proyekto. Siyempre, especially battles, meron pa rin tayo Yun. upcoming year. Nice. Mapag-uusapan natin lahat dito sa episode na yan. And bagong lahat, gusto kitang pasalamatan bro. Naglaan ka ng oras para sa amin, para sa mga viewers ko, listeners, and you're here. Ayun. Simulan na natin, Mr. Young One. Sino si Young One? Saan galing ang name mo? Pakilala ka naman sir, para sa mga hindi nakakakilala sa'yo. Yon, what's up? Ako nga pala si Young One. Galing ng Barrio San Antonio sa Makati na punta dito sa Cabuyao, Laguna. Na kinupkup ng Paranaque at Pasay na hindi nagatubiling tayo'y pasilungin ng mga araw na tayo nagsisimula. At si Young One, ang pangalan niya Young One ay hango yun sa Biblia kung saan tawag ng anak ng Diyos sa kanyang mga anak ay The Young One. Siyempre, idol natin si Melvin ng Brownside sa pagiging Young One niya na rapper, kaya naging Young One din tayo. At mas basado tayo ng lihitimo at tayo'y lihitimo rin dahil tayo'y palag-palag sa mga gustong magbalak. At eto, full-time tatay din, asawa sa aking misis at syempre gumagabay sa mga rapper dito sa amin na kahit pa paano mabitya ko sila ng pre-recording at magabayan sa mga battle, isama sila sa mga kahit mapanong mga show ko na pwede silang mag-show ng talent nila. And syempre, binibigyan din natin ng kapalit yun. Yun si Young One. Sa akala lang nila. Ako binuburautan nila ng atensyon. Yeah! Nice. Ayun, napakalalim pala ng name nyo, sir. Kasi most of the rappers na alam natin, most of them, ayoko naman sabihin hindi pinag-isipan or napagtripan. Mhm. Pero ikaw, may pinagmulan talaga. And ang definition ng Young One is napaka-inspiring. Ngayon, malalaman na nila. Yeah. Diba? Paano mo napasok ang rap industry? Gaano ka na katagal sa industriya? Paano ko napasok ang rap industry? Way back 2006 nung nagsisimula ako, wala pa akong alam na recordings. Hindi ko pa alam kung paano mag-record, kung ano yung rhyme, kung ilan yung rhyme. Kasi, correct me if I'm wrong, ngayon lang nagkaroon ng branding yung mga ginagawa kasi sa rap eh. Tulad ng multi, pero dati nang ginagawa yan. Nagkaroon lang ngayon ng branding. Kumbaga, pag maraming tugman sunod-sunod, tawag doon multi. Pag yung salitang nadodoble na pwedeng laruin, tawag doon wordplay. Kumbaga, dati nang ginagawa yun, wala lang tawag. So, yun, nagsimula ako noon na sa mga CD burn. Hindi naman ako kasing tanda ng iba na sa ng mga plug CD burning kami, walang USB. 'Di ba? Yung kauli-uli Okay. USB, pati yung mga microchip SD. 'Di ba? Tama. CD burn muna kami, CD burn. Hindi pa kami nakapag-recording, so -1 lang tapos yung lapat namin ng kanta namin. Tapos tantsakan lang. Napasok ako sa industriya. Siguro wala pa ako sa bahay katay, nagsusunog ang kalye na ako kay Mike Swift eh. 2000 siguro yun, 2011.
Tapos 2011 din, nag-ano na rin ako, TM Republica, kami nila Shernan, magkakabatch doon. 120 yung nag-audition doon, sa top 5 pasok ako. Masasabi kong yun pa lang, may mga ganun-ganun na ako sa career, pero hindi yun yung talagang bumulusok. Ang bumulusok talaga, way back 2014, nagkaroon ng event dito sa amin sa Laguna, si Abadon ng 187 na may-ari ng bahay Katay, dati kong kasama, Yeah. na wala naman ako masasabi, mataas ang respeto ko doon. In behalf of me, may family, alam niya yun. Lahat pwedeng sabihin ng idol mo, bukas makakalimutan na yan. Huwag niyo sana akong maliin, ganun talaga ako eh. Baga, lasing lang yan, pagod lang yan. Pero hindi, inad niya ako, nag-confirm siya hanggang yun. Napasok ko sa bahay Katay. Yun ang naging break ko siguro. Pero nagsusunugan na ako na-flip top ako, nag-audition ako ng flip top. Nag-third place ako sa flip top, nag-tryout ako, hindi ako, nag-third place ako doon. Tapos 2021, nagkaroon ng pandemic, nagkaroon ng Philippine Rap Olympic ang Tunggalo, isa ako sa nagkampiyon. Grupo kami. Bali, 4 kami doon, si Rikla, si Jopity, si Imak, saka ako. Oh, okay. Ang ano pa lang, haba ng pinagmulan niyo, sir, at saka ang tagal na pala nung nag-start Yeah. ka. So, isa kayo sa mga OGs, kumbaga, di ba? Sakto lang, tol, kung kikilalanin na OGs, pero kung magpapakita kami ng tunay, may resibo naman. Considered ka ba sa mga old gods ba yan? Hindi, all goods. All goods. All goods. Okay. Ayun, nabanggit mo nga kampiyon, di ba? Kilala ka bilang Philippine Rap Olympic champion ng Tunggalo. Ano nga ba ang freestyle para sa'yo? Para sa akin, ang freestyle, ano yan eh. Walang nagre-written ngayon kung walang nagpe-freestyle noon. Walang sikat ngayon kung walang nagsimulang nag-freestyle noon. Saka, take note guys, isa sa pinakakilala kong freestyler sa ibang bansa na milyonaryo, walang iba kundi si Jay-Z. Freestyler siya. Baga, para sa akin, ang freestyle, isang mahalagang recipe ng rap battle o ng rap, hindi man sa Pinas o sa buong mundo. Kung walang freestyle, walang rap para sa akin. Kung walang freestyle, walang nagre-written ngayon. Napakahalaga ng freestyle, and honestly, ako para sa akin, fan lang ako. Nanonood ako ng mga Bahay Katay, Sunugan, Flip Top, at kung ano-ano pa. Mahirap talaga ang freestyle because yung written nga, syempre hindi ko sinasabing hindi pinag-iisipan yan. Pinag-iisipan din nila, kaya ang lalalim ng bars, di ba? Yeah. Pero ang freestyle is on the spot. Yeah. Bumubuo ka on the spot ng binivision din nila eh. Hindi ka pwede magwata-wata lang ngayon kung yung nagkakataon na magkakaparehas lang na tugma na sinasabi nilang wala naman din connect. Tingnan nyo na rin din yung epekto nung sinasabi nila impronto kung may connect. Kasi nasasabi nyo lang yun kasi wala kayo sa sitwasyon. Pero kung titingnan mo, huwag mo tingnan yung tugma, yung connect nung sinasabi niya sa nangyayari ng impronto nang hindi niya iniisip. Kasi pag iniisip, matagal eh. Tama. Yun, kumbaga. Alam ko magaling kang freestyler, napapanood ko yung mga battle mo ever since. And alam ko rin yung delivery mo, napakaangas, kumbaga. Kasi kung kahit na magaling mag-freestyle, kahit magaling ka mag-rap, minsan pag wala kang delivery, wala rin kwenta, di ba? Yeah. Hindi mo na-feel. Hindi mo maipa-feel sa mga nanonood. So, babattle ka pa ba? Tulad ng nabanggit ko kanina, Philippine Rap Olympic champion ka ng Tunggalo. May kailangan ka pa bang patunayan? Siguro, yung tanong mo kung babattle, oo. Yeah. Kung may kailangan patunayan, wala na. Bakit ako babattle kung wala na dapat patunayan? Siyempre, kailangan kong gawin yun. Ayun yung trabaho ko, saka binabayaran ako dun. Pangalawa, kung ano man yung dapat kong gawin sa sarili kong patunay, sa sarili ko na yun, hindi na sa tao yun. Galing Tsaka, mo! Yes. kung ano man yung mga nakikita nyo sa rap battle, kung sa tingin nyo magkaaway kami na kung sino mang kalaban ko, siguro sa tingin nyo lang yun. Kung ako tatanungin nyo, okay kami na mga yun, baka kayo may problema. Hindi kami. Kasi okay kami. Yun siguro. Since na-explain mo na kung saan ka nagsimula, sir, yung name mo, yung pinanggalingan mo, kung ano ang rap para sa'yo, na-explain mo na din. Ito, punta tayo sa mga issue, sir. Alam ko sa mga listeners, viewers, sinorch yung Young One, lumitaw yung podcast na to. Hindi lang nila gustong kilalanin yung pagkatao mo. Gusto lang malaman yung mga sagot nyo sa issue. Tanungin kita, sir, kung okay lang sa'yo. Siyempre, okay na okay, walang problema. Basta sa'yo, malakas ka sa akin eh.
Oh, naman. Yung una kong tanong, sir, issue na to is, napanood ko ang intense na laban niyo ni Zaki. At halatang may tension. Ba't naman binaril mo siya ng water gun? Teka lang tol masarap siguro sagutin niya ng ano teka lang. Sige lang, siguro. Sa tingin nyo kung ginawa ko yon o kung totoo yon, may Saki pa bang nag-holo-holo rhyme o nag-i-slant rhyme ngayon? Yung nagkukulit-kulit dyan sa battle na yan. Kaya ako ginawa yon guys para pakita sa inyo. Ha? Para ipakita sa inyo kung talagang yung mundo ng battle rap na yan kayang tanggapin lahat. Ako ang naging halimbawa ng kapaliwanagan na lahat pala pwede mong gawin sa battle rap. Sino ang apektado? Yung mga tao. Kung kayo apektado, hintayin yung gawin sa inyo. Saka kayo magsabi. Ngayon, yung nangyari sa amin ni Saki yun na yun. Nabaril ko na siya sa ulo. Ang kulit-kulit kasi niya eh. Galaw-galaw niya. Ang kulit-kulit niya. Ayun. Yun, bro. Na-headshot mo siya. Okay. Matanong, yan ba yung ginamit mong water gun sa kanya? Yes, exactly bro. Ito yung bro. Yan, okay. Saka marami nagtatanong kung binibenta ko yan. PM is the key lang mga par. Ayun, PM is the key. Ito, sir, pangalawang katanungan, issue na naman. Nung battle ni Lipcram, medyo naging emotional ka. Bakit ka naiyak? Siguro, ito yung pinakamagandang tanong na sasagutin ko ngayon bago matapos ang taon dahil marami nagtatanong yan sa lahat ng apps na pinapasukan ko hanggang TikTok, hanggang Bigo. Shoutout nga pala sa Team Babaeros ng Canada dyan sa, tangin na sumigoy. Shoutout kay Jos Martos. Yun, paliwanag ko na lang. Connect ko lang kasi kapatid ko rin yun na nasa Canada. Parang ganun. Yung nangyari sa amin ni Lipcram. After a long year, nagtitiisan kami na hindi kami mag-imikan sa mga event na nakikita kami. Hindi pala pwedeng ganun talaga dahil bukod sa magkabaro, magkumpare kami, magkapatid kami, ang tagal na panahon na magkasama kami sa isang bubong. Bago pa magsimula yung battle ang usapan namin, doon namin tatapusin, doon namin naayusin. Yung iyak ko na yun, tears of joy, yung yakap sa akin ni Lip, yung yakap niya rin sa akin, siya rin. Hindi nyo man napansin, pero may luwang pumatak, may namugturing kay Lip dahil yun yung pinaka, namin na, sabi ko, Lip, pa-birthday ko na rin to sa sarili ko dahil sa Pasko, birthday ko. Sabi niya sa akin, ito na yung exchange gift natin, kapatawaran. Saka kapatiran ng TBS. Shoutout sa lahat ng mga TBS, West Barrio, OG Udrich, OG Yap, OG Tagulaw, OG Dipsy, siyempre OG ko. Sa lahat ng mga OG ng West Barrio, siyempre ang aral sa amin kasi sa TBS, bro. Pinatunayan namin na yung gang, idinala namin sa ibang level ng rap battle para patunayan na kami ehemplo ng komunidad. Yun, tears of joy yun dahil nagkaayos na kami ng kapatid ko sa tagal ng panahon. At sa mga nasabi niya naman doon sa battle namin, sa mga linya niya, lalo na nung sinabi nilang yung round 3, hindi totoo o totoo, umiyak ako dahil nagkabati kami. Ganun na lang yun. Ako yung tipo ng tao na marunong tumanggap ng kahit na ano. Kaya nga pinatulang ko pati crowd eh. Pero yung maging tanga ako sa sarili ko, hindi ko gagawin yung kahit kailan. Pero yung pag-iyak ko na yun, patunay lang na hindi ka matigas, na hindi ka lang lalaki. Totoong tao ka sa sarili mo, saka sa kaibigan mo. Pagmamahal yun sa kapatid. Yun ang sagot ko doon. Ayun, sa mga fans, especially mga haters, sinagot ni Yang Wan ng issue na yun. Yung mga haters, especially sa inyo, tanga kasi kayo, hindi nyo alam yun. Para alam nyo. Narinig ko recently ang diss track mo. Napakinggan ko sa YouTube. Ganda. Okay, thank you. Ano masasabi mo sa nakadistrakan mong si Hambog ng Sagpro? Napakagandang din tanong yan dahil maraming naghahanap ng round 3 kung sagot dahil nakakasagot siya sa round 2 ko. Kahit na alam ko naman na hindi na dapat siya sumagot sa round 2 dahil round 1 pa lang patay na siya. Yung round 2 ko, abo na siya nakinipan sa hangin. Bali yung round 3 ko, para na lang to sa mga fans niya. Yung mga deads na fans niya, deads, ibig sabihin zombie. So, wala naman din naging wala naman din kakaibahan si Hambog sa mga haters ko. So, kung napakinggan mo yun, kung napakinggan mo rin yun sa kanya, kung napagtagaan mo,
na mga baby rhymes, yung mga old school type shit na dapat na itapo. Old school naman yung kanya, kaso hindi maganda. Kumbaga, nakulangan ako, tangina. Ako, lahat yun, tinuto ko yung mic, ginawa ko yun, wala akong ganun, wala akong type shit, Aba, ganon. aba. Tapos ikaw, Yeah, yeah. ginano mo pa yun na yun. Kumbaga, hambog. Hello. Huwag ka nang intinayal. Alam kung gusto mo lang ako makakulab, kaya mo ako tinitira-tira. Ha? Wala namang problema. Di ba? We can talk. Yeah, tama, Wala tama. is a business. Gawin natin negosyo yan, pare. Ganun lang. Yun ang sagot ko dyan, brother. Yun ang sagot ko. Ayun, so hambog. Narinig mong sagot ni Yang Wan. Kung gusto mong punta dito sa podcast para magkaalaman na. Oo. I-connect nyo dito. Yun. Kung gusto nyo, dito tayo magpusta. Kung gusto mong patunayan talaga na malupit ka, di ba? Ganun lang yung kadali. Di ba? Tama na yung Ayun. puro tawiwit. Tama na yung puro tawiwit. 2025 no. Gusto ko nga yung part 1 and part 2. Yung part 3 ba, on the way na talaga? Malapit na bang i-upload yan, sir? Eto na. Yun ang sagot ko. Pa-birthday ko sa sarili ko to. Advance happy birthday pala, sir. Ang ganda ng birthday nyo, Pasko pala. Walang problema, tol. Celebrate nyo lang yung Christmas, pero tingin ko nakikisabay lang sila sa akin. Galing mo! Oo nga. Ito, siguradong maraming magre-react sa tanong na to, sir. Wag mo to i-edit out, ha. Gusto ko full to, ha. Wala kang ikakat dito. Sige. Ito, sino ang hari ng rap para sa'yo? Siyempre, Andrew E. Wala nang iba. Sino pa ba? Wala nang iba. Pinis na, Andrew E. Wala nakakagawa nun. Pinanis niya nga, pinatunayan niya, oh. Aliw Award. Pinanis. Andrew E. The best Filipino rapper. No shit, to be honest. Greatest of all time para sa akin dito sa buong Pilipinas. Kahit sa ibang bansa na may Pilipino, panis yun, Andrew E. lang. Sa lahat ng genre, edad, bata, matanda, di ba? Di ko siya titigilan, di ko siya, di ba? Yeah. Yeah, Tama. Yung explanation nyo, sir, di na kailangan pahabain pa kasi alam na. that's it. Kayo, kung bitin sila, gusto mo, i-comment nila yung susunod na magiging tanong, yun yung sasagutin ko para mas matuwa sila, di ba? Tapos, i-subscribe nyo naman para updated kayo sa latest chismis, mga chismoso. Oo naman. Diba? Ayun comment kayo sa baba and promise magko-collab pa kami ni Yang Wan. Ayun, sir, sabi ko tapos na tayo sa mga issue. Yeah. Pero may nabalitaan ako, sir. Aside sa pagra-rap, nabalitaan ko na tumutulong ka din sa community mo. Alam natin, si Sir Deo, merong Bataan Rap Conquer, tumutulong sa mga aspiring rapper. Ikaw, sir, gusto mo bang ibahagi sa amin kung paano ka tumutulong sa community? Yeah, way back, di pa pandemic, meron akong sinimulan na liga dito na tinatawag na rap-rapan sa looban, kung saan yung mga involved dun, yung mga batang makukulit dito, yung mga batang nag-aaway. So, yung angas, yung tikas, yung lupit nila, dinaan ko sa isang rap battle kung saan tinawag ko tong rap-rapan sa looban, na kung saan una, mag-isa ko lang munang tinutustusan na nakaalala yung mga tropa kong local merch owner, mga tropa ko na OFW na mismong sariling bigay nila sa akin, as nagugulat silang ganun yung ginagawa ko. Ginawa ko yung rap-rapan sa looban. Yun ang liga ng mga kabataan dito sa amin. At yung napakaliit na kinikita nun, dahil hindi naman kami ganun kasikat. Yung napakaliit na kinikita nun, at yung maliit na mga in-kinds din na pinapadala na doon pinapasok, binibigay ko sa mga batang kasali doon. Bukod pa doon, yung mga batang nanonood doon, meron akong tinatawag na Looban Cares, kung saan Yang Wan Cares, Looban Cares. Kumbaga, yung kinikita nun, meron akong ginagawa. Wala pa tong pandemic, wala pang pandemic, eto, may tuloy-tuloy pa to yung kwento nito Wala pang hindi ako tumatakbong konsyal, ginagawa ko lang to kasi isa lang yung nakikita kung kaya kong itulong sa mga bata sa amin. Saka take note, mga bata lang to, hindi pa ganun kalaki yung kaya namin itulong yun. Nagkaroon ako ng rap-rapan sa Looban Cares. Wala pang pandemic. Hanggang nung nagka-pandemic, nagpapakain kami ng airmats ko 3 beses sa isang araw. Ako yung nagbibigay sa pinto-pinto, saka yung mga para sa akin,
binibigay ko dahil alam kong sobrang. Dahil akala ko nung 1 linggo lang yung pandemic, putang na natatagal pala ng ganun. Ayun, yung rap-rapan sa looban, ang benepisyo nito ay sa looban cares. Yun ang movement ni Yang Wan. Ayun. Again, may masasabi siguro yung mga haters, pero si Yang Wan po ay tumutulong sa community. You can check it in my YouTube account, Yang Wan TV. Makikita nyo din yung ginagawa ko. Hindi ko yun niyabang. Nil-upload ko yun para gayahin nyo rin. Pwede nyo gayahin. Yun ang pwede nyo gayahin, hindi ko kayo ka-copyright. Inspiring talaga, sir. Inspiring. Yeah. And nasa segment na tayo, sir, ng tinatawag kong bonus round. Ang bonus round ay 3 katanungan lamang. Ang mga tanong na to ay galing sa mga alam na interviewin kita. Pwedeng fans yan, kakilala, or isa sa mga viewers natin or listeners. Pwede niyong sagutin kung gusto niyo, pero heads up, comedic sila. Minsan nakakasar, minsan walang sense. Pero nasa inyo, sir, kung gusto niyo sagutin. First na tanong sa bonus round. Alam naman natin na Yang Wan ang pangalan mo, sir. Dahil ba mukha kayong tiyanak? Hindi. Dahil mukha akong nakaka-inspira. Dahil kung makakakita ka ng tiyanak, may inspira ka. Tangina, buti nga yung tiyanak nakakagulat eh. Ikaw, wala kang nakagulat sa'yo. Hanggang ngayon, ganun pa rin ginagawa mo sa buhay. Wala ka pa rin pakinabang. Wala ka pa rin tira. Ikaw pa rin yung tipo ng tao na manulam. Ang tanong ko sa'yo, sinong nangyari? Ayun i-rebat nyo yan sa comment section. Sagutin nyo, sinong nangyari? Sagutin nyo. Ito yung second question. Ang ganda at ang fluffy ng buhok nyo, sir. Totoo bang endorser kayo na Scotch Brite? Dati, pero mataas na bigayan ko, hindi na kinain ng Scotch Brites. Kaya ngayon, inano na ako, kinuha na ako ng mga nagtitinda ng cotton candy. Saka, nag-resign na rin ako sa mga cheering squad. Ayoko na maging pom-poms na sunog. Yun yung sagot ko dyan. And last na tanong sa bonus round, sir, is alam natin yung famous na song ni Andrew E. Na humanap ka ng pangit. Inspired ba yun sa'yo? Kung inspired sa akin yun, tol, siguro papunta na rin ako doon sa lugar na yun. Dahil kung ako tatanungin nyo, walang pangit na ginawa sa mundo bukod sa pangit na taong nagsasabi sa kapwa niya. Kung sakaling inspired man sa akin yun, siguro ako na yung susunod. Saka bibigay na rin sa akin yung the big one. Salamat, thank you. I-claim ko na yun, siguro akin nga. Tanananen, ten. Hinama na po si Yang Wan. Iibigin kang tunay. Tanananen, ten. Hinama po si Yang Wan. Iibigin kang tunay. Break it down. Yeah. Nice. Ayun, sir. Tapos sa lahat ng katanungan. And bago tayo pumunta sa end ng podcast, syempre alam ko, magaling kang rapper, champion ka, di ba? May huli akong request, sir. Pwede ka bang mag-freestyle kahit maigsi lang, na hikayatin manood or makinig ng kwentuhan lang, walang personalang podcast sa mga listeners at viewers? Oo ba? Kwentuhan lang, walang personalan? Okay lang. Sige ba? Mga kaibigan, mga tropa, kapatid, ito ang mensahe ko sa inyo na iyahatid, manood, makinig, kwentuhan lang dito pare. Kita mo naman hanggang sa ngayon ay ngayon umaabante, kaya wag ka nang magdalawang isip. I-like at i-subscribe mo para update ka sa mga kita mo naman kahit yung critics sa mga lyrics kung binibitaw, comment section. Siyempre, ito naman pare, sapaw na naman nandito. Kaya lahat ay manood. Kitang-kita mo, binabati kayo ng malugod. Pasensya na kung minsan yung iniudlot, pero kita mo naman di mabakutong parang uto. Kaya nandito na, kwentuhan malala. Usapan tayo konti. Tara na, break it down. Galing. Wala masabi, sir. Message mo sa mga bashers mo, sir. Keep on doing that. Trabaho nyo yan. Mas nararamdaman ko kung sabay-sabay. Mas more on push pa. Kulang pa. Bumaba kayo nung bandang October. Nung November, medyo nadagdagan kayo ng 5%. Ngayon December, hindi pa tapos yung cut-off namin. Kaya pwede pa tayong umabol. More on hate. More on fucking me. Just keep what you doing, kasi kung di nyo gagawin yan, alam kong hindi kayo magiging healthy. Isa ako sa nagiging vitamina sa inyong mga katawan at laman loob, at kaya
Kung ano't ano man mangyari, lagi lang kayong mag-ingat. Pag nagkasakit, uminom ng gamot kasi pag hindi kinaya ng katawan, mamamatay din kayo. And lagi niyong tandaan, mabuti, masama, alam niyong babalik ang karma. Yeah. Tama. And message mo sa mga supporters mo, sir. I love you all. Sa lahat ng sumusuporta sa akin, I love you kahit nung hindi pa ako sikat o kahit na ngayon na sinasabi nilang sikat ako sa dami kong basher. I love you all. Sa lahat ng mga nagpapadala sa akin ng mga words of wisdom everyday, sa mga nagmamahal sa akin at sa pamilya ko, I love you all sa inyong lahat. Hindi lang kasi ako yung minahal nyo na rin yung pamilya ko. Sa pagtanggap nyo sa akin, tinanggap nyo na rin yung pamilya ko. Kaya para sa akin, hindi kayo fans, kayo yung mga kamag-anak ko rin. Ika nga ni Gio, kayo yung mga kamag-anak ko. Salamat sa inyo. Asahan nyo kung ano man, yung mga nakikita nyo sa akin, mas lalo ko pang usayan, mas lalo ko pang gagalingan. Papatunayan ko sa inyo at kung sakali mabigay sa atin yung pinaka-bonus na may ilagay tayo dun sa kalagayan na yun. Promise you sa inyo, lahat babalikan natin kahit yung mga hindi ko kilala. Promise you. Maraming salamat, sir. Bago natin tapusin ang programa, may gusto po ba kayong i-promote, i-shoutout? Go ahead po. Yun mga kapatid, suportahan nyo palagi. Siyempre, Flip Top, PSP, siyempre idagdag nyo na rin yung patay kong patay ni Awit. At siyempre, Sunugan, andyan pa rin naman ang Sunugan. Ang lahat ng mga rap battle league, suportahan yan. Suportahan nyo yung mga artist natin. Gaya ng ginagawa ng mga nasa ibang bansang pagsuporta nila sa mga artist nila. Mali natin yung artist natin. Okay lang, wag nyong bilhin yung craft nila, wag kayong bumili ng merch nila, pero suportahan nyo yung musika na ginagawa ng kapwa nyo Pilipino. Siyempre, salamat sa mga tropa ko na nandyan, sa mga event ko na nakasama ko palagi, sa mga armor ko na nandyan. Siyempre, shoutout sa lahat ng mga kapatid kong mahal-mahal sa TBS West Barrio Hood. Shoutout sa lahat ng mga OGs ko dyan. OG Hoodrich, OG Dipsy, OG Tag Life, OG Yakata, OG Yap. Sa lahat ng OGs, veteranos ng TBS na nagmahal sa akin, TBS 13 na nagmahal sa akin, sumusuporta. Shoutout sa mga kakosa ko sa Bahala na Gang, BNG, Commander Concon Alas Ramos, sa lahat ng mga tropa ko dyan, sa lahat ng mga mahal na mahal kong kosa na nandyan sa loob ng Bilibid, sa Muntinlupa, dyan sa Maximum, dyan sa may Mindoro, sa Colonial, dyan sa may Sablayan. Shoutout sa inyo lahat dyan. Siyempre sa mga tropa natin, Team Babaeros, congratulations Team Babaeros ng Canada, champion na naman. Sa Utopia Clothing, kay Jos Martos, at sa lahat ng mga tropa natin na nagmamahal sa atin since day one, sa mama ko, sa papa ko, sa mga kapatid ko. Siyempre sa Diyos na nagbigay sa akin na kung ano man yung meron sa akin ngayon, wala ako kung wala siya. Sa mga anak ko na nagbibigay sa akin ng lakas ng loob na kahit may gout ako, tinatayo ko talaga to. Kahit may gout ako, tinatayo ko. Sila yung dahilan kailangan kong gawin to. At siyempre, sa'yo bro, maraming salamat sa opportunities na mabigyan ako ng gantong pagkakataon na hindi to yung first time, pero para sa akin first time to dahil ito yung bago ngayon na ginawa ko. Salamat sa tiwala, salamat sa blessing, salamat sa lahat. At kung meron pang uling pagkakataon, pwede ba natin gawin to uli? Salamat uli. At sa lahat ng mga nanonood, pwedeng ayain nyo yung katabi nyo. Oo, yung katabi nyo, nanonood dyan ngayon I-like niya rin to, i-subscribe niya rin, tas follow niya. Meron din siyang Facebook account, meron din page. Rektahin nyo na lang din. Ako kasi alam ko, nandun na kayo Pwede naman sa kapatid natin. At maraming salamat sa lahat. To God be the glory. All is well. Young one. Yeah. Donggalo Records. Salamat Kuya Andrew E. Ate Maylin. 4D, mga kuya ko sa Donggalo Records. Sa lahat na nagmamahal sa akin na kapatid ko sa Donggalo Records. Again, sir, maraming salamat. Nakilala ka ng mga tao ngayon, nasabi mo ang piece mo, and hopefully nga hindi itong huling pag-guest mo sa ating kwentuhan lang, walang personalang podcast. Yeah, may part 2 yan. Ayun, maraming salamat din sa mga tumatangkilik, sa mga listeners, viewers. Ito ang KLWP Podcast. We'll see you guys next episode. Bye-bye. Yeah.